Legit. Kabataan naman ang hihirit. Legit. Usapang from the real source. Legit. Mga kwentong hit. This is it. Legit. Hello! Kumusta ka? Welcome sa paborito nyong tambayan tuwing Sunday na kung saan may kwentuhang hit na hit. Ito ang Legit! Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Happy Sunday sa'yo! Ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po si Kael Garcia. At kami po ang inyong kabanding every Sunday na kung saan meron na naman tayong pagkikwentuhan habang tayo nag-chill, habang tayo nagkakape, habang nakaupo ka dyan sa inyong sofa, or nasa biyahe ka, ingat-ingat ka. So ano man ang ganap mo ngayong araw, samahan mo lamang kami. And syempre mangungumusta na rin kami sa iyo. Ano ba ang lagay natin dyan? Sana nasa maayos kang condition ngayon. Sana katulad ka rin namin na ito lang, chillax lang. Chill lang. Ito lang. Oo, ito lang. Ito lang talaga Alam mo ba, Kuya Aro, talagang dito sa program nating Legit, napakasaya kasi nga pinag-uusapan natin ng mga hanash, concern mo, concern ko, concern mo. Yan, tayong lahat. Tayong lahat na kabataan, young professional, mapa-millennial or Gen Z, or even na ikaw na young at heart, kasali ka dito. Syempre, gusto natin maghatid ng inspirasyon at syempre, makapagbigay din tayo ng motivation sa ating mga kaagapay. Kaya po, sumama po kayo sa amin sa araw po na ito para nga po mapag-usapan yung mga mahalagang concern. And of course, may makakasama tayo later on. Ay, ako'y excited na, pero medyo bitinin muna natin sila. Mamaya, meron po kami makakasama na katulad din nating millennial, tulad nating kabataan at syempre pusong kabataan. Yes. Oo, tayo rin po mga ka-legit napapakinggan din tayo sa FEBC PH mobile app na libreng-libre niyang madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. At hello din sa'yo na nakikinig nood sa ating live stream via our FB page at sa ating YouTube channel. So comment ka naman dyan ng iyong kinatatayong lugar ngayon. Nasaan ka ba? Oo, para naman ano ba yung pinakain nila ngayon? Oo, ano bang merienda mo ngayon? Though pahapunan na, pero baka meron kang snacks dyan. Share mo naman ano yung mga food trip mo, ano yung mismong kape na iniinom mo. Pwede ba nila ipadala? Pwede naman, kukunin natin dito. Hugutin natin. Send it virtually. Oo. And speaking of live stream, kung kayo ay may mga group chat ng inyong tropahan, bakit hindi mo isend yung link ng ating live stream at i-share mo para sama-sama tayong magkwentuhan at matuto rin syempre sa ating napakaganda at makabuluhan. Wow, ang lalim ng Tagalog. Makabuluhan na kwentuhan for today's episode. Pero bago ang lahat, Kael, bro, kamusta ka ba ngayon? Kamusta puso mo? Naks! Wow! Parang ang tindi ng tanong mo Hindi lang naman sa usaping puso. Masaya yung puso ko ngayon kasi Sino nagpapasaya? Off air, natin mag-usapan. Pero ayun nga, masaya ako kasi tawag ito, nakaka-accomplish tayo ng madaming bagay. Not only sa work pero sa personal. And I think na talagang mahalaga yan sa bilang kabataan na nakakaroon tayo ng sense of purpose, sense of fulfillment na everyday na ginagawa natin kahit pa paano nararamdaman natin na masasabi mo na achieve ko yung mga bagay. Nox, for the achieve ang first feeling zone. achieve. Ako naman, bro, okay naman. Naging maayos din naman yung work week. Wow. Oo, kahit na marami tayong mga ginawa, maraming mga tasks na in-entrust sa atin. Kahit na ganun, masaya pa rin dahil natapos at ito na, weekend na. Pero bukas Sunday na naman. Monday na naman. Monday na naman. Pero ganun talaga ang buhay. Pasalamat tayo at merong weekend. Na kahit pa paano nakakapagpahinga tayo. Pero I like your suot for today. Uy, thank you small thing talaga. For the stripes. Ano lang to? Ako kasi for the ninong. para akong kagagaling lang ng dedication. Bless nga.
Pero tawag dito, ikaw kaagapay, ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayong weekend? Of course, yung iba dyan, pumunta ng mall, pumunta ng church, o kasama yung family, di ba? Naging masaya sila. Oo, sana na-enjoy nyo ang weekend nyo. And salamat dahil ikaw na nakatutok ngayon, pinili mo na samahan kami ngayong araw dito sa Legit. For sure, hindi lang kami ang matututo, kayo rin. Meron din kayong matututunan. So dahil dyan, Kael, katulad ng binanggit natin kanina, meron tayong makakasama na special na bisita for today's episode. Katulad nga rin natin siyang millennial, katulad nating kabataan. So siguro, Kael, maganda na introduce mo na, ipakilala mo na sino ang ating kasama ngayong araw. Yes, papakilala ko na wala nang pag-aatubili. Ito na talaga. Talagang ready na siya. Nandito na po siya sa atin. Via Zoom, makakasama po natin ang ating special na bisita. Siyempre, unahin ko muna yung kanyang background. Sino ba siya? Ano ba siya? Ano ang pinagagawa niya sa buhay? So, ito po siya. She graduated from the University of the Philippines as a cum laude with a degree in Bachelor of Arts in Speech Communication. Of course, alam mo ba, naging bahagi din siya ng FEBC Philippines. Aba, kaagapay pala. Ito. Legit kaagapay. Exactly. At noong 2017, just a trivia sa ating mga kaagapay, siya po ang nag-top 1 sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas examination. Aba, diba? Ikaw ba, naalala mo ba? Anong grade mo? Secret na lang. Basta, ang mahalaga, pumasa. Nakapasa. Yan! Kahit pa paano, importante yun. Ayun talaga yun eh. And aside from that, she worked as a newsreader dito nga sa ating himpilan. And of course, naging TV reporter po sa ABS-CBN noong 2017. At naging researcher sa Kapuso Mo, Jessica So, sa GMA Network. And ito nga, former City Information Officer ng Local Government Unit at isang journalist sa isang media company sa Singapore. Aba, wag na po nating patagalin pa. Ipakilala ko na po si Ate Melinda Ramo Bailon. Hello, Ate Melay! Hello! Hi! Magandang araw sa inyo, Aru at Kael. Nice to meet you. Salamat Ate Melay dahil sinamahan mo kami ngayong Sunday dito sa Legit dahil alam namin na busy ka. Dahil nga sinabi ni Kael, ang dami mong mga ganap sa life. Pero salamat dahil nandito ka at kasama naming magchichillax at magkikwentuhan for today's episode. Yes. Ate Melay, bago tayo magsimula, baka may gusto kang muna dyang i-shout out sa mga family mo, friends, churchmates, lahat na yan. Oo, gusto kong i-shout out syempre yung mga Dabbercats natin sa right now. Ayan, dito nag-start yan sa Far East Broadcasting Company. Hello, at syempre sa hobby ko, Tini Bailan, and yung family ko dito sa Pangasinan. Hello. Ayun. So, salamat and hello din po sa mga tropa at mahal sa buhay ni Ate Melay na ito kasama na po namin ngayon. Siguro maganda bago tayo mag-start ng ating kwentuhan, kilalanin muna natin. Bukod syempre dun sa nalaman na natin kung ano yung kanyang brief background. Yes. Pero alamin natin kilalanin pa natin si Ate Melay. Ano po ba ang sabihin natin pinakaunang naging trabaho nyo? Naging job. Ang unang trabaho ko talaga is intermissionary ako for Campus Crusade for Christ. Yung pagiging intermissionary kasi for Campus Crusade for Christ, nangyayari talaga siya right after graduation. So it is my organization ng college, tapos nag-offer sila for 1 year, pwede kang mag-volunteer dun sa mga ginagawa nila sa campus. And of course, kasama din dun yung holistic growth din, spiritual, personal. So preparation nila yun para sa mga graduates nila, para bago sumabak sa real world. And prepare na yung heart nila, yung mindset nila, yung mga work ethic nila. Yun yung training na in-offer ng Campus Crusade for Christ. And afterwards, yan, punta ako sa Far East Broadcasting Company. Wow. Alam mo, Kael at mga kaagapay, kaya po namin tinanong kung ano yung unang naging trabaho ni Ate Melay kasi talaga namang interesting ang ating topic ngayon. Kasi
katulad namin ni Kael, na-experience din namin at minsan na dumating din kami sa punto ng aming career na Wow. bakit hindi na lang kaya ako magpalipat-lipat ng companies? Diba? Ikaw ba, Kaagapay, lalo na kung ikaw ay young professional, dumating ka na ba sa punto na tipong gusto ko na umalis, umay na ako, or kung ano pa mang mga reason. And di ba, may mga kakilala din tayo, or may mga friends tayo na grabe, nakakasampung kumpanya na. So maganda na ito yung i-address natin. Maganda Yes. na ito yung mapagkwentuhan natin ngayon. Bakit maraming mga kabataan ang mahilig sa job hopping? Pero alam mo, Kuya Aro, pag tinatanong, anong unang work mo? May mga biruan. Ano? Sabi, ang unang work daw, yung magbunot ng puti ng buhok ng magulang. Kasi may sweldo. Oo, totoo Diba? yun. Nagawa ko yun nung Oo. elementary ako. Diba? At kumikita tayo at a very Oo. young age. Piso kada puting buhok. Pero alam mo ba, aside from that sa pagpuputing buhok, may mga sidelines din, may mga side hustle. Pero ayun yung mapag-uusapan natin later on. Kasi alam mo, itong issue na to, talagang very timely and very relevant sa generation Oo ngayon. nga. Kasi marami nga talaga ang merong ganyang experience. And Yes. syempre, alam naman natin na kapag ganun at ganun ang ating ginagawa, minsan may hindi rin siya magandang effect. So yun yung magandang himay-himayin natin for today. So Ate Melay, dahil shinare mo nga sa amin kung ano yung naging career mo, and ngayon nandiyan ka na sa Singapore, tama ba? Nasa Singapore ka ba ngayon? Work from home. Work from home. Yung work, pero Singapore-based. Ayun, ay Singapore-based. So, eto, tatanungin ka namin, Ate Melay, para sa'yo, paano mo i-define yung salitang job hopping? So, job hopping, kapag kinuha natin siya literally, it's moving on from one job to another nang mabilisan. So, hindi siya yung parang, yung iba kasi career change after 10 years, nag-isip Yes. na umalis. Pero itong job hopping, parang 1 year, talon, 1 year talon, 3 months talon, month, ganyan talon. So, it is a process nga ng paglipat-lipat sa company ng mabilisan in a short period of time. Oo. So, parang for the tipaklong. Patalon-talon. Oo, patalon-talon. For the Oo. one exam. Ate Melly, nabanggit mo kasi nga, short period of time. And may mga studies and articles that says that ang prone daw dito ay mga millennial and Gen Z. Sa tingin mo, ano yung mga common reason bakit yung generation ngayon ay nag-decide na umalis kaagad? Oo nga. I-check natin kasi yung mga millennial at Gen Z ngayon, meron silang mga unique generational problems na hindi naranasan ng ibang generation. At hindi lang unique generational problems, meron ding unique qualities itong generation na to na wala noong mga dating generation. Unang-una na dyan yung technological advancement. Yes. So itong generation na to kasi, madali nilang masilip na, same work, mataas yung sahod. Dati hindi yun nagagawa basta-basta ng mga tao. Kailangan nilang pumunta sa companies, pupunta sila sa ibang city para tanungin. Tayo nandito na online na sa internet na lahat. Or madali nilang makita yung culture sa ibang companies na baka mas gusto nila because of the technological advancement. Tapos yung information overload, di ba? Ang dami sa TikTok, mag-browse ka lang. Ganito sa company namin, ang daming benefits. Tapos mapapaisip sila na, Yes. bakit hindi ko i-try? Pang-come Kasi nga, on, no? Open tayo sa sobrang, di ba? Open tayo sa sobrang daming information na wala before. Imagine nyo dati, 8 hours nagta-typewriter ang mga parents natin, mga lola natin. Wala silang TikTok feed na, okay, dito sa company namin, free ang lunch, free ang transpo, merong sariling accommodation. Wala silang narinig na ganun, so they can focus. Yun yung nakikita ko na very unique dito sa generation natin. Kaya tayo, madali tayong mapag-ganon sa kabila. Diba? Next, siguro, itong generation na to, malaki yung paniniwala natin sa personal growth. Malaki yung paniniwala natin that the world is so big, I can expand myself, diba? Kasi nga, yung generation before us, sila yung generation na kailangan nilang mag-work hard, kailangan nilang mag-provide for the family. Tayo na yung we-work hard for nila, tayo na yung na-provide for nila. So dahil okay na tayo doon sa survival, andun na tayo sa taas nung pyramid, di ba? Naka-move on na tayo from the survival. Naiisip na natin yung self natin. What if I need for more? What if I need for bigger things? What if
I can expand. Yun, meron na tayong mga ganong realizations na before naman, ang iniisip ng mga generations before us. I need to survive, I need to provide. So, yun yung mga nakikita kong unique sa generation natin. Isa pa, maganda yung iniisip natin na mas marami akong kayang gawin, mas magiging okay. Mas marami akong kilala, mas magiging okay. Mas marami akong experience, mas magiging okay. Hindi tayo yung generation na nag-focus sa isang bagay. Tayo yung generation na nag-explore because the world is big. Tayo yung na-expose sa kalakihan ng mundo. Kasi nga tayo yung nasa social media, di ba? So nakikita natin kung gaano kalaki yung mundo. So hindi tayo yung mga bata na nakukulong sa isang box. Tayo yung mga bata na, uy, anong meron doon? Baka pwede kong So in short, medyo maligalig tayo sa part na 'yon. kasi we want to explore, we want to experiment, and we want to try everything na kung hangga't kaya, dun lang susubok. Pero agree ako dun Agree ako dun dahil ako rin naman may mga pagkakataon din na parang gusto ko ng ganitong trabaho, gusto ko ng ganitong kumpanya, gusto ko ng ganitong mga benefits. Totoo yun Talagang malaking pang-come on. Nakaka-tempt. Nakaka-tempt na talagang kahit na minsan gusto mo naman yung ginagawa mo dito sa kumpanyang to, pero pag nakarinig ka ng mga ganong mga offers sa'yo, minsan mapapadalawang isip ka. So, Ate Melay, dahil nabanggit mo na nga ano yung mga factors or common reasons, no? Meron kasi kami ditong binabasa ngayon na article. At ang sinabi dito, inisa-isa yung iba pang mga reasons why Gen Z and millennials are doing itong job hopping. And isa nga dito ay sinabi nila na ang mga millennial at Gen Z kaya sila nagjo-job hop because they want to feel part of something bigger. Parang gusto nila ng merong sense of belongingness. So ano yung masasabi mo sa ganitong kaso, Ate Melay? Totoo yan, yung sense of belongingness, hindi sa isang grupo, pero dun sa world. Yung meron kasi tayong malaking sense ng, alam niyo yung FOMO, yung fear of missing out nating generation na to. Yung mga kaklase ko, nandito na sila. Parang pwede ko rin ma-experience yun. Maybe I made for some bigger things, ganyan. Tayo yung generation na nag-wonder. And more than that, tayo kasi yung generation din na mataas yung value natin for flexibility. Alam niyo yung customized life, di ba? Yung sapatos natin ngayon, pwede natin i-customize anong kulay. Yung mga casing ng cellphone natin, yung mga damit natin, kino-customize natin, yung mga laptop natin. And we also want that for our life. Na, what if I can chase a life na pwedeng ako yung mag-control? Ganon. Meron tayong mga ganon. Marami na kasi tayong choices ngayon compared to the generation before. Choices talaga. At saka Ate Melay, one of the things na nangyayari ngayon is yung tinatawag na organizational culture. If the millennial does not fit on that organization, kasi di ba, etong mga tao dito sa company na to, established yung culture nila. Ganito na yung ugali nila. Ganito na yung perceived attitudes nila. And kapag hindi nito na-accept yung ganitong culture, there are possibilities na mag-job hop talaga. And it's really hard to break that culture na na-establish na. Sa tingin mo, as a millennial worker, how can we deal with that situation? Ang gusto ko dun sa sinabi mo, tama yon. When we do not like the culture, dahil marami namang choice, we can move out of that culture. At tayo kasi yung generation that we are not the generation to shut up. Yes. Diba? Totoo yan. Tayo yung generation, parang hindi ko bet yan. Parang mali po yan. Parang hindi ko gusto yan. Hanggang sa alis na ako. Diba? Tayo yung generation na hindi tayo papayag na yung mga dati, gusto natin yung mga telenovela, yung nagtitiis na nanahimik. Tayo hindi na tayo ngayon. Hindi na tayo yung inaapi ngayon. Parang mag-speak up tayo kung kailangan natin. They will change the culture kung kailangan natin. Ganun kasi yung pagpapalaki na sa atin ngayon yung culture that if you do not like something, you can do something to change it. Ganun. Parang we can counter the culture. Ganyan. Yun yung nakikita ko dun sa sinabi mo din. Dito naman, Ate Melay, ano mo naman masasabi mo na isa rin daw rason kung bakit may mga nagjo-job hopping na mga millennials at Gen Z?
meron daw problem sa management, lalo na sa management culture. Paano yun? Danas mo ba yan, Ate Mela? Oo, na-experience mo ba yun? Alam niyo, hindi mo na ako magtutok ha. Okay, sige. Hindi ako magtutok. Sige, in general na lang siguro. Oo. Huwag na tayong Definitely. Narinig ko lang naman to sa ibang tao, pero hindi naman sa akin. May disclaimer. Diba? Ganun nga talaga yung nangyayari. Yun nga, parang yung sinabi ko kanina, we are not the place to just sit down, magtiis. Eh kung ang dami-dami namang choices sa labas, bakit ka magtitiis sa isang culture na hindi ka naman reciprocated, hindi ka naman appreciated Yun. outside? Oo. Diba? Ang dami-dami. Yun nga yung parang naghalo-halo na siya yung culture tapos yung thinking na I can expand myself outside. Kung hindi mo nakukuha sa isang lugar, yung mga tao, pwede naman nilang hanapin sa labas. Parang kung sa love life, madami pa namang dyan, di ba? Ganon din sa work, parang madami pa naman dyan. Kung hindi ka appreciated sa isa, madami din dyan. Ganon. Malaki talaga yung role ng choices sa pag-job mo. Dahil maraming choices, parang ang daming opportunities. Oo, parang pag-ibig, no? Kapag di ka na-appreciate, pag feeling mo di ka belong. Oo. Totoo yung sinabi natin, Mele, kapag hindi talaga na-reciprocate, hindi equal yung natatanggap mo. It's really hard to talagang to appreciate yung ginagawa mo. Kasi nga, ano ba to? Parang wala naman akong value sa company na to. Parang it's time to move on, to step out. Kasi nga, paano ba to? Parang hindi naman ako pinapabayaan na ako, nineglect na ako. Baka doon na ako sa ibang company, mas mag-grow pa ako. Parang imbis na pakinggan ako parang I feel na parang echapwera ako, parang hindi na-appreciate. Ikaw ba naranasan mo yan? Na echapwera ka? Hindi sa trabaho pero sa pag-ibig. Joke lang po. Parang ibang topic na to. Pang iba pala, pang ibang episode pang ibang pala. episode. Pang ibang show pala yun. Hindi naman sa akin, natutuwa naman ako kasi sa career ko naman, though itong FEBC ay pangalawang trabaho ko. Wow. Wala naman ako na-experience na parang hindi ako belong. Kasi dun din naman sa dati kong trabaho, I really felt naman na belong ako and napapakinggan. Pero yun nga, reality talaga na marami sa atin, marami sa mga kabataang mga professionals, nakakaranas yan. Pero ito, bago tayo mag-break, maya-maya, Ate Melay, ito ngayon ko lang to narinig pero totoo ba talaga may benefits ang benefits ng hiring ng job hopping millennials? Possible ba 'yon? O ano bang mga possible? Saan yung mga benefits naman? Bakit ka ba dapat mag-hire ng isang job hopping millennial? Number one, unang-una, malaki yung network niya. Okay. Compare dun sa mga nag-stay sa isang company. Yung job hopper, madami siyang kilala. Diba? Pangalawa, madaling mag-adjust yan. Flexible. Sanay siya Pangatlo, risk taker yan. Matapang yan. Kasi kaya niyang mag-start ulit from zero. Kaya niyang magsimula ulit na wala siyang kilala, wala siyang kaibigan, nagsa-start siya from zero. Matapang yan, kaya niya. So yun, marami ring benefits yun. And next, in a way, iba yung perspective niya. Kasi lalo na pag marami siyang pinanggalingan, makakapagbigay siya ng fresh ideas dun sa company. And sa tingin ko, yun din yung isa sa mga malalaking assets ngayon. Nakita ko kasi from the past, yung mga dati kong workmates from TV, from radio, ngayon, mga information officers na ng mga sari-saring LGU, doon nila na ibigay yung experience nila from the past, tapos magbibigay sila ng fresh perspectives doon sa current job nila ngayon. So yun yung mga benefit kung bakit may mga nag-hire pa rin ng mga job. Parang ang ganda pala, no? Kasi nga may fresh ideas, risk takers sila, malaki yung network nilang nabubuo. So, tingin mo, it's time. Ako kasi. Ganun joke lang na agapay. Pero we were not encouraging naman na umalis ka na dyan sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Dito sa atin, pinag-uusapan lang naman natin. No? Ito, nangyayari naman kasi talaga to So, nakita naman natin kung ano yung benefit
benefits nito, and yun nga, talagang meron din naman tayong matututunan, no, so, from this. So Kael, baka meron ka pang additional questions for Ate Melay before we pause for a break. Ate Melay, nabanggit mo yung mga benefits, ito yung mga positive. Pero ano naman yung negative? Ayan. Siyempre, mag-start ka ulit sa zero. Bilang isang job hopper, ikaw yung mahihirapan kasi mag-start ka nga ulit sa wala. Maghahanap ka ulit ng kaibigan, hanapin mo ulit saan ba nagla-lunch, saan ba sila, anong oras sila umuwi, ano ba yung culture. Diba, yung mga comfort na ganun, alam mo na yun pag matagal ka na sa company. Pero yun ulit yung pagdadaanan mo kapag lumipat ka ng company. So, ang laki-laking stress na naman. New culture. At saka Ate Melay, di ba? Sige, go lang. Parang nagiging jack of all trades, master of none. Kasi ang dami na yung tinatry. Unlike dun sa mga nandun na, matagal na sila doon, 10 years na sila doon. Sanay na sila sa trabaho, expert na sila doon sa trabaho. So, yun yung mga, as a job hopper, yun yung mga nakikita ko na hindi maganda rin. And syempre, dun sa nag-hire dun sa job hopper, baka isipin na, ay, pabago-bago yung utak nito, huwag natin i-hire. May mga ganyan. Pabago-bago utak nito, baka iwan din tayo after 1 month. Ganyan. Yun na nga. Anyway, may isa kong company, 2 weeks lang umaalis yung mga tao. Ay, grabe. 2 weeks lang umaalis yung mga tao. So, may mga gano'n na. Baka iwan din tayo ito after 2 weeks. Ganyan. Tapos, nung andun na ako, sabi ko, ba't naman ako alis after 2 weeks? Nung andun na ako, gusto ko na rin umalis after 2 weeks. Ate Melay, so, yun yung mga ganun. Before we break, may gusto lang akong itanongin sa'yo. Kasi we have this stigma sa mga job hoppers. Yung job hoppers kasi, ayun nga, nasabi mo na baka 2 weeks lang yan, 1 month lang yan. How can we deal and break that stigma? Kung job hopper ka, nag-a-apply ka, sabihin mo sa HR yung intention mo. Ang important naman sa job hopping ay yung purposeful dapat. Bakit ka aalis? Because of a purpose. Alam mo sa sarili mo, you want better opportunities, you want better compensation, you want a better company culture, at dapat purposeful yung sa sarili. At saka, ang na-realize ko, you should be intentional din bilang job hopper. Siyempre, makikita nila sa resume mo. Sometimes, some HR will ask, oh, you've been in and out of companies. Anong nangyayari? Bakit ganito? So, tatanungin din nila kung hanggang kailan ka magtatagal sa amin. And you have to be intentional about it. Pwede mong sabihin na I will only be staying for a year because at this point, this is the season of my life that needs a job like this. But after a year, I'll be thinking about it again. Basta honest ka and you will show your authentic self. Kung tatanggapin ka nila for that, edi that's good for you. Ang important, honesty, authenticity, at saka yung purposeful. Ayan. So, very well said, Ate Mele. Alam mo, Kael, talagang lumalalim na itong ating kwentuhan sa ating episode for today. Pero, ngayon, we will pause for a break. Inom muna tayo, higop muna tayo ng kape. Oo, hinga-hinga muna. And sa ating pagbabalik, syempre, makakasama pa rin natin si Ate Melay. So, mga kaagapay, stay tuned dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit legit! We'll be right back. Matatawaran ng iyong katapatan.
bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyong kamay, kumikilos sa iyong gabay, bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Kaga pa, you are still tuning in dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kami po ay active member ng KBP, yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito pa rin po ang programang Legit, kung saan ang kwentuhan ay hit. Ako po si Kael Garcia. At ako rin po si Arwel Mendoza. Kasama natin si... Hi! Melinda Ramo Bailon from Pangasinan. Ayan, Ayun. fresh from Pangasinan. Shout out sa ating mga kaagapay dyan sa Pangasinan. Pangasinan. Alam mo, na miss ko bigla yung sikat na pagkain dyan, yung tinupig. Tinupig. Oo, na-miss ko bigla. Sarap-sarap kayo ng tinupig. Wow. Baka naman, no? Kami po ay matatagpuan sa 46th floor Wow. 1 Corporate Center. Wow. Biglang sinabi yung yung address. Sinabi yung address. Ayan. Oo. Grabe, Kuya Aro, kasi kanina nga, ang dami natin napag-usapan. Grabe, napakamalaman nung sinabi ng Ate Oo. Melay. And I hope that our listeners are taking notes para nga syempre ma-apply nila to. O kung ikaw naman po ay patuloy na nagbabiyahe or nasa sasakyan ka ngayon, kumakain ng merienda, ano man ang iyong ginagawa, patuloy mo kami samahan dito sa Legit. Oo. Kasi nga, napakahalaga ng issue natin ngayon. At of course, kasama natin ng isa nating expert. Well, expert! For the expert. For the expert na magbabahagi nga ng kanyang kwento later on. Oo, at kung ikaw ay nanonood sa ating live stream, kung ano man yung mga takeaways mo dyan, feel free to post your comment or message Yes. sa amin, and kami po ay nagagalak na mabasa po ang inyong mga takeaways for today's episode. So, Kael, Ate Melay, di ba, ang dami natin napag-usapan kanina lamang. Pero gusto ko lang idagdag sa mga katanungan. Kapag ba ang isang employer nakakita ng mga job hoppers, ano yung impression nila? Aside dun sa mga nasabi mo na palipat-lipat nga ng ang daming views, ang daming baka hindi tumagal to. Aside from doon, from professional aspect, ano yung magiging impression nila? Ako personally, dahil ako ay isang job hopper by profession. ayun naman pala. Ako yung employer. Parang naiintindihan ko. Kasi yung job hopping naman kasi minsan voluntary, minsan involuntary, lalo na dun sa mundo ko before, which is yung media. Maano siya hindi mo alam kung hanggang kailan yung kontrata mo kasi depende yun sa show din. Depende din sa show kung mag-extend ka, or depende sa show, baka biglang yung buong show na wala, diba? So, medyo turbulent talaga yung contracts when it comes sa ibang mga industries. So, mabilis maintindihan kapag ganon. As kung ako yung recruiter, ang titignan ko kung bakit muna. Purposeful ba yung pag-job ako? Meron bang dahilan na maganda naman, malalim naman? Kasi sa totoo lang, hindi mo rin naman pwedeng i-hold yung isang tao na o sa isang company lang dapat ang isang tao buhay niya. Hindi rin naman ganoon dahil nga ang dami ng options. So, as a recruiter, ang titignan ko talaga sa job hopping, bakit? Ano yung mga nangyari? Voluntary ba? Involuntary? Kasi minsan, hindi rin talaga choice ng tao kung bakit niya kailangan tumalon from different jobs. That's a good point, Ate Mele, kasi nga nagkakaroon talaga ng mga impression nga or mga stigma sa mga kahit hindi employer, kahit sa ibang tao na kapwa mo empleyado na
minsan nauuso yung bullying inside the workplace. Yun na Kasi nga. nga, ako matagal na dito, I will be the king and queen of this office. Ang bumangga tibag. Oo. So may mga ganun impression. O bago ka pa lang, dahil newbie ka pa lang, tatambakan kita ng work. Kung kakayanin mo, kung magtatagal ka. Ano naman ang masasabi mo or say mo dun sa mga ganung setup? Oo nga. Yung mga ganong setups, totoo lang, isa sa mga benefits ng job hopping is magkakaroon ka ng strength to choose. No? If that setup does not work for you, meron kang strength to choose another setup for you to choose depende dun sa pag-evolve din nung season ng life mo. Yun yung nakikita ko na benefits din ng pagiging job hop. Nagkakaroon ka ng strength, ng will to survive kahit anong mangyari. Pero once you decide, once you find the right company for you, the right people for you, then why di ba? Kuya Alo, gusto ko matanong talaga kay Ate Mel. Kasi very intriguing question. Ayan. Kasi, i-share ko lang, dito ako nag-intern sa FEBC Philippines. Anong year yan? 2016. 2016. Tanda ako, ayan. Under ako kay Ate Mela. Siya yung parang, katandem sa mga ginagawa. Okay. Tapos, tanda ko nun, ang hindi ko makakalimutan, yung ginawa ko nun, na sabi ko, under ako sa Right Now, sabi ko, mag-e-edit, magsusulat, tapos pinatulong ako sa Mic Awards, sa mga pagdedesign. Sabi ko, Lord, ito ba yung job na parang Pero, ang ganda niya pala, kasi ang dami kong natutunan. Aside sa doing writing, nakabuo ako ng network sa ibang departments. Eto, Ate Mela, speaking of FEBC Philippines. Yan. Ilang taon ka ba dito tumagal? And ano yung rason? Bakit ka nag-move out? Sasabihin talaga natin, Chuck. Joke lang. Wala namang Kahit naman siguro hindi na i-detalye. Hindi, joke lang. Wala namang anything with it. Yeah. Sa totoo lang, sa Far East Broadcasting Company talaga ako. Nagtagal. Pinakamatagal kong job yung FEBC, I think, for 3 years. Eksakto na 3 years. Okay. So, bakit ba ako umalis? Tinatanong din sa akin yan. Na-interview din ako before yan sa Bicol. Bakit ba ako umalis? Is there any problem? Ganyan. Actually, kasi may evolution na mangyayari sa'yo and you will know deep in your heart when you are called for other things. Like, I was working for radio, but deep inside my heart, I know that time, either tutuparin ko yung dream ko for TV or not. At kinausap ko pa dun si president natin before, sabi niya, kasi kinausap ko nung HR na, huwag ka nga alis, ba't ka alis? Ganyan, yung mangyayari sa'yo doon, yung mangyayari, ganyan. So, sabi mo si President. So, kinausap ko siya, and ang sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, kung hindi ka makatulog, na mag-wonder ka araw-araw, what if tinanggap ko yun? Please, tanggapin mo na yun. Okay. So, ibig You sabihin, will have to regret all your life yun. kapag hindi mo tinanggap yun. Please, tanggapin mo na yun. And lumabas ako doon, I felt so clear talaga. Yes, I will take that next step in my career. And so from radio, I became a TV reporter. And totoo nga yung sinabi ni Sir noon na pag hindi ko tinanggap yon, buong buhay kong isipin, what if nag-TV ako? What if tinay ko yung ABS-CBN? Diba? So, yun talaga. Mag-e-evolve din kasi talaga yung heart mo. Mag-e-evolve yung mission mo, yung passions mo. And you have to go with that flow. Or else you will wonder all your life, what if I tried? At saka, Ate Mela, it's really hard to live each day with regrets. 'Di ba? Parang parang lagi mo iisipin, sayang, ito na yun chance ko na to Parang everyday iisipin mo siya, tapos hanggang sa tumanda ka na, hanggang naging ka na, kung ngayon millennial kasi naging boomer ka na, di ba? Yung mga ganyan, mag-regret ka pa rin. Kaya sabi nga, take that opportunity, yung longing ng heart mo, basta syempre according to God's purpose pa rin. Oo, maganda yun Ako, na-enlighten din ako doon sa sinabi ni Ate Melay. Kasi minsan darating talaga tayo sa punto na kailangan natin mag-decide. It's either to make it or break it. Siyempre, doon tayo lulugar kung saan, siyempre, unang-una nandyan, dapat align dyan sa will at plans ng Panginoon. And at the same time, alam mo rin sa sarili mo na magiging at peace ka. Yes. Magiging at peace ka na ginawa mo tong bagay na to. Kaysa doon sa, eto na yung opportunity, meron nang nagbukas na pintuan, tapos hindi mo pinasok,
ang ending, nag-regret ka. So tama 'yun, no? Tama 'yun na-remind ako doon sa sinabi ni Ate Melay na i-grab mo na hangga't mayroong opportunity, i-grab mo lang ng i-grab, wag ka na magpatumpik-tumpik pa, wag ka na magdalawang isip. Ito Ate Melay, very intriguing din tong itatanong ko kasi nga Nakakadalawang intriguing questions ka na. there are a lot of younger millennial and Gen Z na they are very passionate dun sa ginagawa nila. Love na love ko tong ginagawa ko and I feel na accomplished and fulfilled ako at the end of each day. Pero dadating yung time na syempre you're looking forward to bigger opportunities. Kasi nga may mga sinasabi na hindi ka naman mabubuhay sa passion mo. Paano yung pambayad mo ng kuryente? Walang tubig? pera dyan. Walang pera dyan. Kasi yung uso sa amin, nung nag-aaral pa ako, pag ikaw daw ay nasa field ng liberal arts, mga Bachelor of Arts, sasabihin nila, walang pera dyan, doon ka sa may board exam, doon ka sa may bar exam, mag-take, para maganda yung career mo. Paano yun, Ate Melay? How can we balance the passion and yung opportunity na kumita? Okay. Unang-una, gusto ko tanggalin yung misconception na walang pera sa arts. Yes. May pera sa arts. Hahanapin mo lang yung mga nakaka-appreciate ng arts. May pera sa communication, hahanapin mo lang yung companies who will really compensate for that passion. Okay? Ngayon, yung tanong mo na, paano ba ibabalance? Yung passion ko ba? O yung pera na ba? Ganyan. Ang dapat nating tandaan, every season of our lives has a reason. Okay? May season ka sa life mo na sapat na sa'yo, na buhay na yung puso mo. Okay yun, embrace mo yun. Nakakamiss nga yung mga time na gano'n na yung puso mo yung pinikit mo. And that's okay. Kailangan ikit yung puso para maging mas matapang ka sa mga hamon ng buhay. But one season of your life will come, mag-e-evolve ulit yung life mo at depende sa season mo, you will have to respond to that new season of your life. For example, when I'm already starting a family, nag-iba na yung season ng life ko. Mahal ko pa rin yung ginagawa ko, but I have to consider, ano ba yung, mahal ko yung ginagawa ko, pero mamahalin din ako pabalik. Kasi iba na, may sarili na akong family. Diba? So, yun yung lagi yung tatandaan. Every season has a reason. And kung ang season nyo ngayon is to feed your heart, to feed your passion, then embrace that season kasi nakakamiss yan. But if there comes a point, there comes a time na iba na yung hingiin sa inyo na season, yun, gather the courage, yung pinakain nyo na yung puso nyo, gather that courage, pakainin nyo pa ng pakainin ngayon, para kung next season na, handang-handa. Ayun. So, always ready to embrace the change. Dahil part yan Part naman talaga yan ng ating buhay. And totoo yung sinabi ni Ate Melay, may pera sa arts. Siguro ang wala lang pera yung mga ma-arts. Ma-arts Oo, yung mga ma-arts sa life. Alam mo, Ate Melay, natutuwa kami and kami ay marami ring na kukuhang takeaways about dito sa sinashare mo sa amin. And napakabilis ng ating oras because we're down to the last part of our program. And as we end, Ate Melay, halimbawa may mga ka-legit tayo, may mga millennials, Gen Z na young professionals din. Ano yung pwede mong ipabaon sa kanila na words of encouragement para mas maging excellent pa sila, mas maging mabuti, responsableng empleyado sa kanilang mga pinagtatrabahong company? Ang lagi kong sinasabi sa mga nakakasalungo ko, always remember 3 P's. And that is position, passion, and purpose. Number 1, position, i-embrace mo kung ano man yung position mo ngayon. Kahit magtatagal ka dyan, o mag-stay ka lang ng 1 month, kung nasan ka ngayon, kung saan ka nakaupo ngayon, i-embrace mo yan, position mo yan, pinagkatiwala sa'yo yan. Kaya, gampanan mo ng may. Number 2, position, passion. I-embrace mo yung passion mo, lagi kang makakahanap ng isang bagay na gustong-gusto mo dyan sa ginagawa mo, sa trabaho mo ngayon. So, mag-focus ka doon, what makes you passionate about that work? At yun yung gawin mong fuel sa mga times na hindi ka passionate. Sa mga times na inisip, nakaka-boring naman to, ayoko na itong ginagawa ko, isipin mo bakit pa ako passionate dito. Position, passion. And lastly, it's purpose. Always remember that wherever you are, lagi kang may purpose. Kahit feeling mo, saglit ka lang dyan, o feeling mo hanggang forever ka na dyan, lagi kang may purpose dyan kung nasan ka man ngayon. And you have to embrace that purpose because it's from God.
So, 3Ps ang iniiwang pabaon sa atin ni Ate Melay. Passion, purpose, position, o diba? Inuna yung huli. Position, passion, and purpose. So, tatandaan natin yun. Napakahalaga na matandaan natin yun para mas maging maayos at maging mabuti tayong empleyado sa ating mga pinagtatrabahuhan. At saka, I would like to take this opportunity nga na para i-acknowledge si Ate Melay. Kasi nga, alam nyo ba mga kaagapay, she is one of the reasons why I pursue this calling of entering the social media industry. And talagang, kung siya may 3Ps, tanda-tanda ako, nag-usap pa kami, ano yung core values mo? Tanda-tanda ako yung sinabi ko, 3 I's. Number 1, instruct. Number 2, inspire and influence. Wherever I go, I always hold on to that 3 core values na meron ako. And nawa kaagapay, i-discover mo sa sarili mo, ano ba yung core values mo? Hayaan mo na mas pag-initin mo pa yan, whatever the fire in your heart na meron, mas pag-initin pa yan. Hayaan mo na mas maging align pa yung heart mo, yung mind mo sa will ng Lord. So agree ako dyan sa mga sinabi mo, Kael, kasi alam naman natin kapag tayo ay nasa trabaho, napakaraming mga bagay tayong may encounter Andan dyan yung challenge, pero sa lahat ng ito, siguro ako, ang takeaway ko from this episode is kahit na meron tayong mga desisyon sa buhay na minsan natetempt tayo na hindi, gusto ko lang sundin yung sarili kong gusto. Iba pa rin kasi kapag tayo ay gumagawa ng mga crucial na decision at sinasama natin lagi si Lord. 'Di ba sabi rin sa kanyang word, 'di ba? Ang dami nating plano, pero si Lord pa rin ang mag-establish nito. So maging reminder ito sa atin na job hopper ka man o hindi, ang goal dapat natin is maging magaling, maging maayos tayo at responsableng worker. Hindi lang sa ating mga kumpanya, kundi sa ating Panginoon. So Ate Melay, again, we thank you for your legit insights about our topic, and we pray na patuloy kang ingatan ng Lord dyan, and sana ma-meet ka namin personally ulit. Yes. Why not? Why not? Oo. So yan that's it for our episode. Syempre, salamat din sa'yo, kaagapay, na sumama sa amin sa Chillax. Syempre, makabuluhang kwentuhan din. And Kael, nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay. Bago yan, Kuya Aro. Ang biruan nga namin, dahil nasa Pangasinan si Ate Melay. Ate Melay, pengi naman na isa sa 100 islands dyan. Sabi natin kay Mayor. Pakidala dito. Anyways, grabe, napakasaya, napakamalaman ang ating pag-uusap. And I hope, kaagapay, na ikaw na kabataan na nanonood at nakikinig ngayon, madami ka natutunan, and it's not really a negative or hard truth na mapakinggan yung mga nasabi ni Ate Melay. Nawa, every word, every sentence and paragraph na nasabi niya, mag-provide sa'yo ng learnings. Kaya kung may takeaway ka, paki-comment na yan sa ating streaming this day. At dahil nga, sabi ko kanina, pasasalamat, nagpapasalamat din tayo sa ating mga kaagapay na umagapay sa ating episode for today. So, thank you sa ating mga kasamahan dyan sa Bukawi Transmitter site, kay Jabez dito sa ating RTV department, kay Angelica Kalayag, and sa ating mga production technicians. Salamat po sa inyo at ang ating mga broadcast engineers. So, see you po next Sunday para sa mga kwentuang hit na hit. At dahil dyan, may timer tayo. Sabi, time na daw talaga. So, magpapaalam na po kami. Ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. Until then, see you next Sunday para sa kwentuang hit Legit! Bye! Legit. Kabataan naman ang hihiring. Legit. Usapang from the real source. Legit. Mga kwentong hit. This is it. Legit.